Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. God is good, sobra-sobra. Pinaniniwalaan mo ba yon? Nagtitiwala ka ba na ikaw ay pinagpapala ng Diyos, hindi ka kaunti, pero siksik, liglig at umaapaw? Ang ating mga pagbasa ngayon ay pagpapaalala na sobra-sobrang pagpapala, pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa, meron tayong isang Diyos na pumipili, naghihirang sa isang ordinaryong pastol, ginagawa niyang hari. Kahit na ordinaryo ka, pipiliin ka ng Diyos, iaangat ka niya. Sa ating ebanghelyo, nakikita ng Diyos ang ating gutom. Binubusog niya ang mga kumakalam, ang sikmura. At sinasabi ng Panginoon, mas mahalaga tayo kesa sa anong batas na gawa ng tao. At sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Sebastian. Isa siyang sundalang Romano na kahit na ilang beses siyang pinagpapana, siya'y binuhay muli ng Panginoon. Siya'y pinalakas ng Diyos para ipahayag ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kung mabuti ka, kamukha ni San Sebastian, kahit na anong paninira na gawin ng iba, kahit na anong bato nilang masama sa iyo, hindi ka tatablan nito. Ito ay dahil sa tulong, sa proteksyon ng Diyos. Ganyan kabuti ang Diyos na ating sinasamba. Kaya bakit tayo mag-aalala? Bakit ka matatakot? Bakit ka may stress? Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagduda sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos, muli tayong magsisi. Aminin natin ang ating mga naging kahinaan. Tayo magpakumbaba para makita tayo minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng katatagan upang kami tinuruan ng natatanging pagkauliran ng iyong martir na si San Sebastian ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Niluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon."
sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Hese at ituro ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya. Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Hese at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit, sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hese si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit, umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Hese si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi na sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David, na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod.
Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalan niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingigtil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y nagutom at walang makain. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog ng Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasamahan. Sinabi pa ni Jesus, tinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba kung anong napakaganda tungkol sa kwento ni David sa Lumang Tipan? Yan po yung ating narinig sa unang pagbasa. Ito po, balikan natin, pakinggan niyo. Baka may na-miss kayo. Si Propeta Samuel ang naghahanap kay David. Pero si David, hindi niya hinahanap si Propeta Samuel. Si Propeta Samuel, siya ang inutos ng Diyos na maghirang ng susunod na hari ng Israel. Pero si David, hindi naman niya hinahanap na siya'y maging hari. Napansin niyo po ba? Wala tayong narinig sa kwento na nagdadasal si David at sinabi niya sa Diyos, Panginoon, pagod na akong nag-aalaga ng tupa. Pwede mo ba akong gawing hari? Hindi rin sinabi ni David sa Diyos na ganito, Panginoon, pagpalain mo naman ako. Alisin mo naman ako dito sa trabahong ito na napaka-ordinaryo. Iangat mo naman ako, baguhin mo ang aking buhay. May narinig po ba kayong ganon? Wala. Wala po tayong narinig na ganong dasal galing kay David. Ang nangyari, nagsalita ang Diyos kay Propeta Samuel para hanapin si David at gawin siyang hari. Para kay David, yung araw na yon ay pangkaraniwan lang. Pero para sa Diyos, ang araw na yon ay araw para gawin niyang hari si David. Ano po ang sabi ng Diyos kay Propeta Samuel? Tinuro niya si David at sabi niya, siya ang aking pinili. Anoint mo siya, pahiran mo ng langis, hirangin mo bilang hari ng Israel. Ang ganda po ng mensahe ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, kapag pinili ka ng Diyos, magpapadala siya ng mga tamang tao para basbasan ka. Wow! When the
time is right, when God has prepared everything for you, God will send the right people to bless you. Amen? At kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kung ang isang pagpapala ay nakatakda para sa'yo, hindi ka kailangan maghanap. Ikaw ang hahanapin nito. Amen? Kung nakalaan talaga para sa'yo ang isang grasya, hindi mo kailangan magpagod ng magpagod. Mabilis na darating ito para sa iyo. Amen? Remember this, God is in control. Not you. God is working in people's heart, not you. God is inspiring people's mind to help you, to bless you, to bring you the goodness of God. Which means you can rest easy and continue doing what you need to do. Trust God's process. God is doing something for you to be blessed. Amen? Kaya pagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Kahit na sa tingin mo, napaka-ordinaryo lang yan at napaka-simple. Mag-commute ka pa rin, kahit na traffic, kahit na mainit, kahit na siksikan. Maglinis ka pa rin ng bahay, kahit na parang walang katapusan yung kalat. Mag-alaga ka pa rin ng bata, kahit na puyat ka, kahit na wala ka ng oras sa iyong sarili. Magtrabaho ka pa rin ng tapat, kahit na hindi napapansin ng iba yung iyong sipag. Mag-aral ka pa rin, kahit na hirap kang mag-focus. Magbayad ka pa rin ng utang, kahit na paunti-unti mo lang nababawasan. Magdasal ka pa rin, kahit na minsan tahimik ang langit. Magpatawad ka pa rin, kahit na hindi madali at napakasakit. Magtiwala ka pa rin, kahit na hindi mo pa nakikita ang sagot. Maging mabuti ka pa rin, kahit na mayroong mga tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Dahil sa gitna ng ginagawa mong ordinaryo, may ginagawa rin ang Diyos para basbasan ka, bigyan ka ng grasya na extraordinaryo. Nakikita ka ng Diyos, binabantayan ka ng Panginoon. At sa oras na hindi mo inaasahan, biglang magbabago ang iyong buhay. Amen? Kamukha ni David, nung umaga, pastol lang siya. Pero nung hapon, hari na siya. Isang iglap in one click, nagbago yung direksyon ng buhay niya. At ito ay nangyari dahil pinili siya ng Diyos. Magandang dasal yan. Paniwalaan mo yan. Sabihin mo, pinili ako ng Diyos. May ginagawa ang Diyos para sa akin. Binabasbasan ako ng Diyos. Pray that. Believe that. God chooses me. God is doing something good for me. God is blessing me. Huwag kang magpapa-stress sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Huwag kang magpapa-stress sa mga opinyon ng ibang tao. Hindi naman sila ang Diyos mo eh. Di po ba? Kapag palagi mong pinakikinggan, pinaniniwalaan, yung sinasabi, yung chismis ng iba, nagiging alipin ka nila. Amen? Huwag kang magpapastress sa kailan at paano. Kasi minsan, late man yung para sa'yo, pero palaging on time naman ang Diyos. Amen? Kung pagod ka, magpahinga ka, pero huwag kang susuko. Kung mabigat na, magdasal ka. Tapon mo lahat sa Diyos. Huwag kang mag-aalala. Dinadagdagan mo lang ang iyong problema. Kung naguguluhan ka, huminto ka ng sandali at itanong mo, Lord, ito ba talaga ang kagustuhan mo na dapat gawin ko? Kasi ang stress, minsan nanggagaling sa pagpipilit. Pero ang kapayapaan, nanggagaling yan palagi sa pagtitiwala. Amen? You are stressed because you are forcing things. But if you want to experience real peace, start trusting, start believing, start surrendering to God. Amen? Kaya huminga ka ng malalim. Breathe in,
Breathe out. Breathe in, pasok mo ang Banal na Espiritu sa'yo. Breathe out, garbage out. Tapon mo yung negativities mula sa isip mo, mula sa puso mo. Amen? Basta't gawin mo lang kung ano sa tingin mo ang kailangan mong gawin ngayon. Magtiwala ka. Ang Diyos, tutulungan ka niya. Kapag hindi mo na kaya, pupunuin ka niya. At maniwala ka, darating din yung big break mo. God will turn your life around. God will make your life more beautiful. Diba? Kung nga si Coco Martin, dating tagalinis lang ng isda sa palengke. Kung nga si Henry C., dating nagtitinda lang ng surplus na sapatos. Kung nga si Ay de las Alas, dating sales lady lang. Kung nga si Nora Honor, dating nagtitinda lang ng mani at tubig sa tabi ng daan. Pati ikaw, kapatid, magbabago din, gaganda din ang buhay mo sa tulong ng Diyos. Amen? Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na parang umaga at hapon. Sa umaga, ordinaryo ka. Pero sa hapon, bubuksan na ng Diyos ang pintuan ng biyaya. Kaya kahit ikaw, kung pakiramdam mo, simple ka lang, wala lang, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen? Dahil may magandang pangarap at plano ang Diyos para sa iyo. Hindi mo nakikita ngayon. Hindi mo naman kailangan tingnan eh. Ang mahalaga, tingnan mo lang ang Diyos na siya ang gumagawa ng paraan para sa iyo. Amen? May hinahanda na mas maganda, mas mabuti ang Diyos para sa iyo na ikagugulat mo. We have a good God. How good is our God? He is a God of surprises. Sipin mo, isang pastol, gagawin niyang hari. Ano pa kaya ang gagawin niya para sa iyo? Masusurpresa ka, mabibigla ka na lang. Naniniwala ka ba? Kadalasan ang ginagawa ng Diyos kasi ganito. Mula sa maliit, ginagawa niyang malaki. Mula sa kawalan, dinadala niya sa meron, sa mas malawak pa. Mula sa luha, ginagawa niyang mas malakas at mas masaya. Kaya mga kapatid, palagi kang maghanda. Yung ordinaryo mong araw ngayon, yun pala yung training ground mo para gawin kang mas extraordinaryo ng Diyos para bukas. Kaya tandaan mo ito, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Nakikita ka niya palagi. Sa oras na hindi mo inaasahan, bigla na lang babaguhin ang Diyos ang lahat sa buhay mo. Ganyan kabuti, ganyan nagmamahal ang Diyos na kumikilos. Kaya ngayon pa lang, tayo magpasalamat sa Kanya at ipakita natin ang ating tiwala sa Kanya. Magpatuloy tayo, umasa tayo, magtiyaga tayo, at manalig tayo. Malapit ng malapit ang Diyos at babaguhin niya, papagandahin niya ang iyong buhay. Amen. Tumayo po tayo, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging malayang mga anak sa pamagitan ng Kanyang anak si Jesucristo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang batas naway huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao. Bagkus, unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at upang sila ay unawain. Igalang gabayan at maging amin ring gabay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo at basbasa ng mga alay na nakahanda upang pag-alabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Sebastian. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Sebastian ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y namatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Sebastian, ang martir, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up the
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatang sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok. Sa iyong martir na si San Sebastian, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. How good is our God? He is a God who searches for us. He is a God who turns our life around. He is a God who is preparing something more beautiful for us. Yan po yung magandang dasal para sa araw na ito, para mawala ang stress mo. Sabihin mo, pinipili ako ng Diyos, may ginagawang mabuti ang Diyos, at babasbasan ako ng Diyos ng kanyang biyaya. God is good. God chooses me. God is doing something good for me. And God will turn my life around. God will bless me with good graces. Huwag kang magmadali. Pagpatuloy mo yung ordinaryong ginagawa mo. Dahil ang mabuting balita kamukha ni David, sa umaga, simple ka lang. Pero pagdating ng hapon, iaangat ka ng Diyos. Hari ka na. Pinagpala ka na. Kaya, pasalamat ka na. Matuwa ka. Palagi kang magpuri sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.